sino to? Uncle nito mga to Tapos sasama yan. Ang yayabang daw niyan, bumibili ng shawarma sa Dera. Oo. Tapos dati walang mga Instagram, so sa mga magazine ko talaga sila nakita. Talaga ba? Magazine pa yun? Anong magazine? FHM? Candy Cutie. Candy Cutie. Merong parang code. Mga moniker. Nakakadiri. Cringe. Ay na maalala. May alias. Yuck! Welcome to another episode of the Hello Ma'am Sir Show. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi. Tito Daryl is here. Tita Tin. Tito Mark. Wow, grabe. Nagbabalik. Nagbabalik, Tito Mark. Grabe. Buti naman na bisita mo kami, Tito Mark. Oo, kasi nag-airport to airport. Tapos, A to A. Grabe. Anong ginawa mo doon? Nilagay ako sa maleta ng tito ko. Sa fish. Kasi, Hindi ka ba nag-freelance sa Free lunch. Yeah. Free lunch. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa episode na to. Talaga ba? Yeah. Freelancing and since lahat kami nag-work as a creative dito sa UAE, no. So I think that it's about time na pag-usapan naman natin yung kung paano tayo magtrabaho, kung paano mag-freelancing in general sa paano rumakit. Nako, ngayon lalo na sobrang mahal ang mga mga keyboard, 'di ba? Nagulat ako. I was caught off guard. Sobrang mahal na ng mga keyboard, ng mga ng mga laruan, yan, no? Kaya kailangan mag-freelance. Ayan. So ano magandang pag-usapan about freelancing, pare? Freelancing, 'di ba? Parang sometimes, 'di ba, pag bago ka dito, yeah, either na-employ ka or nandito ka as a tourist, and then minsan marakit-rakit ka. Ano bang kaya ba may mga personal experience sa mga, kasi ako na-employ agad ako Oo. Parang ganoon, naghanap ako ng work. Pero kayo ba may ganoon or na-employ din kayo lahat? Pagdating ko dito, talaga trabaho agad na Siya nagbigay sa akin ng plan noong 2009 sa buong listahan. Paano nga yun? Sinulat mo na yun ng kamay, tapos in-scan mo, tapos pinadala mo sa akin. Talaga? Sinulat kamay? Tingnan mo, ang personal ng ko sa'yo, pare. Meron mga heart and exo sa ilalim. Sa ilalim. May landi. Kailangan yun, syempre, pag may mga bagong dating, kailangan mo tumulong rin, kailangan mo kasi importante yun, guys. Parang big deal yung meron ka at least kakilala. Yeah, network. Yung network, start ka na makipag-network or makipag-connect dun sa mga creative friends. Naalala ko nung unang salta ko, parang, kasi gusto ko talagang malinya dun sa marketing, creative. Yeah. Kasi nahanap ko talaga, sino ba dito? Tapos nung nagtitingin ako mga magazine, nakita ko yung Brown Monkeys. Uy, sino ba yung mga Brown Monkeys na yan? Tapos ako, sino to? Uncle nito mga to Tapos sasama yan. stock So shout out. Ang yayabang daw niyan, bumibili ng shawarma sa Dera. Oo. Tapos dati walang mga Instagram, so sa mga magazine ko talaga sila nakita. Talaga ba? Magazine pa yun? Anong magazine? FHM? Candy Cutie. Candy Cutie. Nakalabas yung utang nila. Hi, ma. Si Tita Ivy, sila Tita, Tito. Pa sila na parang, merong parang code. Mga moniker. Nakakadiri. Cringe. Ay na maalala. May alias. Yuck. Louis, shout out. Diri. Si Art Life Flip yan. Art Life Flip. Yan, kasi wala ka dito. Pulutan ka na naman. Oo nga Ano namin si Tito Louis. So, nung nakilala mo yung Brown Monkey, sino yung na-contact mo? Paano mo sila paano ka naka-connect? Kasi may work ako sa games company. Tapos parang may games event. Tapos sabi ko, yayain ko tong mga tong naalala ko yun. Kasi meron kami parang launch ng Resident Evil ba? Something like that game. Okay. Tapos parang niyaya ko sila na mag-graffiti ata or something sa event. Parang email mo? Or Instagram? Anong year to? Anong year to? 20... Kailan ba ako ba nandito? 2009 ako nandito. Siguro mga 2012, 11, mga ganyan. 2011. Yan. Nice. Nagpapangita na tayo sa Alpha Club.
Ano yun? Oo, meron. Oo, naalala ko Yung yun. lagi yun. Di ba sila Jimbo? Shoutout kay Jimbo. Si Jimbo. What's Tito up, Jimbo, Jimbo? grabe. Tito Jimbo. Oo. Long time, bro. Ayun ang mga OG ng ng Oo, Dubai. oo. Para, naalala ko yung mga Sila Joseph. yung mga na party na ano. Oh, yun. Basta alam ko, Secret. Hindi ko nasasabihin yung grabe ka naman. Jimbo. Parang ano. Dumididi ka. Kasi, Ay, ayun nga pala. Hindi naman. Ay, ganun. Hindi ko naman Kasi sinabi. walang ganun. Wala. Hindi, mali. Basta alam ko, gusto ko, paglaki ko sana, gusto ko parang si Tito Tito Jimbo ko. Oo, parang naalala ko yun nung time nung ating mga first year ko sa Dubai. Kasi nagbibigay ng mga gilid sa akin yun si Tito Roland, si Tito Luis. Mga side gigs. Mga naalala ko kasi nagtatrabaho si Tito Luis sa MTV Arabia dati. Oh, yeah. Sila As a animator. Yan, si Tita Ivy. Pretty Yan. Monkey. Pretty Monkey, oh. Pretty Monkey 26. Yan. Tapos nung time na yun, kailangan nila ng parang gumawa ng opener for MTV Arabia. Yung mga MTV Arabia, tapos mga weird, cool na animation, illustration. Nung MTV pa ang MTV. Yes. Yun, Hindi nag-ano reality. kami. Yung may music. Parang videos gumilid, pa siya. parang gumilid yata ako kay Tito Luis nung parang parang type of illustration. O parang hindi yata bayad yun eh. Binigyan. Basta exposure lang. Gumawa lang ako ng illustration para kay Tito Luis. Pinasubway ka lang. No? Oh, parang lang. Yun yung free lunch Two-piece na tinatawag. two-piece chicken. Mga free lunch project. So, yun. Yung mga first experience ko with freelancing and Yung mga stuff, hustle, ganun. side hustle. Side hustle. Oo. Yeah. Tsaka normally, maliit lang. Kasi nung naalala ko nung nandito ako 2011, parang magkakakilala Yeah. yung mga creative. So parang nung na-meet ko kayo, tapos nagkaroon na rin ng circle na, yun nga, kung saan nag-hangout yung mga musicians, may underground club pa sila dati na tumutugtog sila. Tapos nandun din yung mga creative. So dun ka rin nakakamit ng mga tao. Oo, talagang networking talaga. Network talaga. Tapos papasa-pasa sila na kanyari, may design work na ako may alam akong design work, bibigay ko sa inyo, ganyan. Or meron kayo alam na writing gig for me. Yeah, So, yun, oo. yung ganun. Pasahan lang ng, Totoo. ng racket. Doon naman Pero- pag yung Opportunity. Pero ikaw dati sa Pilipinas nagpe-freelance ka din, 'di ba? Ay, oo, ibang kwento yun. Kasi hindi ako makatagal sa corporate dahil nga yung tinapos ko interior design. Ang hirapan ako sa interior design firm, napaka-demanding ng sa oras. What do you mean by that? Bakit demanding? Mahaba yung hours. Haba hours. Oo, walang OT pay. Tapos, magkano lang sahod ko noon? Starting ko noon, 9K. Akala ko 90K. Sarap, sana all. Hindi, tapos pala yun, small shop lang yun. So, compare mo, pag meron yung mga big names, Yeah. mga sahod ng mga kabatch ko, parang 6,000 lang, may bawas pa. Talaga? Oo, so talagang, tapos may Mabibili mo sa 6,000? tapos dahil kay Bianx, dahil sa wife ko, meron may mga connect na mga, parang network rin. meron siyang tito, parang family friend na magtatayo ng business, ng burger. Kasi nag-start kami na gumawa ng branches ng mga burgers na yun until na franchise. So, yun, nag-start sa ganun. And then, ginawa ko yun for a good 7 years siguro. Ay, yung freelancing talaga na talaga? Naging main siya. Naging main. Wait, wala ka talagang freelancer ka? Parang freelancer ka talaga? Talagang tambay to the core. Basically, tambay to the core. Kasi Pero ano yun? Yung work setup mo saan? Sa Pinas? kahit saan. Kahit saan, Diba? talagang ganun. So, Wow. everywhere. Oo. So, talagang, hindi ko pa nga nababayaran yung MacBook Pro ko sa tatay ko. Binili niya ako ng MacBook Pro, yun yung pang-render ko. Oo. So, ginagawa ko 3D rendering. So, anywhere, pwede. Umupo ka sa bahay ng tropa mo. Yeah. Siargao. Hindi naman. Grabe. Siargao. Level na yung mga Siargao freelance. Sirigay ako eh. Sirigay. Sirigay. Sirigay ako. Beach 83 si Tito Daryl. Iki. Ay, Magaspang sa beach eh. Joke lang. Pero yun ginagawa ko. Talagang, as in, nakatambay ako with my friends most of the time. Tapos nung ako nagtatrabaho, sinom na kami sa gabi. Pero ano bang feeling ng freelancer sa Pilipinas? Talaga bang as a creative sa Pilipinas, ano ba siya? Sobrang viable ba siya? Oo, I guess. Medyo nag-argue kami ng boss ko. Yung nagbibigay sa akin ng trabaho, basically. Yeah. Yung kasi
decide ako mag-Dubai. Kasi parang okay naman yung setup namin. Pero kasi lumipat ako dahil kay Bianx, no? Dahil sa nasa pag-ibig. Katulad Pag-ibig, Tito Mark De Leon. Shout out, Tito Hindi Mark. niyo pa napapanood yung Thank you. episode. Oh, grabe. Ganda nun. Sobrang ganda nun, pare. But so a few things pag freelancer ka, wala kang monthly salary. Yeah. Yun yung mga, so may pros and cons. Like pros, kahit 10 o'clock ka na gumising, okay lang. Basta Totoo. mapapasa mo yung deadlines mo. But wala kang pumapasok na monthly, pero ang bills mo monthly. Oo. May apartment ako noon, I think naka-postpaid ako, mga ganyan. Saan ka ba naka-apartment? Sa BGC ka ba naka-apartment? Sa Mandaluyong, sa loob mismo. sa Mandaluyong, sa loob. Hindi, pero sa Mandaluyong. Talaga? Santa Mesa. Santa Mesa. Santa Mesa. Ay, ganda. Sa Anito Inn. Sa Santa Mesa. Malapit sa Anito Inn. Ay, lansa dun, no? Hindi naman. Okay naman. Okay. So, yun lang naman yung most... So, dahil wala kang monthly, Yeah. minsan marami, minsan konti. Kailangan mo talagang hindi ka... Muscle talaga, no? Oo, Marunong ka Grabe. mag-budget. which hindi ko natutunan. Which is Oo. sagad lang. Hanggang ngayon, problema Oo. natin yung mga adults na yan, eh. No? Adulting problems. Yun lang naman yung ko. Tapos, yun lang naman yung kwento ko about My God. freelancing in The Philippines. Pero ito ang story naman ito ni Mark, ibang-iba rin yung Mark kasi siya eh. Full-time ka muna, 'di ba? Full-time. Oh, full-time. Alipin ka muna ng corporate, 'di ba, before? Hindi, slight. I would say. Pero May down Oo. konti Sagutin mo na oo. Saglit lang, para wag niyong i-rub yung sakit. Yung sakit kasi. Binabawasan ko lang siya kahit mental. Hindi, nakakapag-freelance din naman dati nung nasa GMA pa ako. Kasi di ba nga, yung sa We Will Doodle dati, yung mga sila, tapos andyan pa yung mga face-to-face. yung mga collaborations mo sa mga actually hindi siya masyadong freelance eh, kasi grupo kayo tas collective, tapos pagdating sa hindi ko ma-recall kung ano talaga yung significant amount na na-receive ko as a freelancer pagdating sa kasi art yun eh, mostly nagbebenta ka lang ng mga bagay-bagay na ginagawa mo. Anik-anik. Parang kumikita ka as an artist nung time na yun sa mga merch. Para naalala ko kasi yung We Will Doodle. Kasi hindi tayo Shoutouts kay Nels. Tito Sana Nels. makinig si Tito Nels. Hindi kami magkakilala ni Mark sa Pinas, pero pag nasa expo ako, sa Ecobao X, nakikita ko kayo. Talaga ba? Naalala mo kung paano nag-work paano kayo kumikita sa ganun? So, before? normally, halimbawa, obviously, si Nels yung point of contact. Tapos, ang nangyayari is, halimbawa, kamukha nung meron kaming collaboration before with Moleskine. Oo. So, yung Moleskine, Moleskine, the brand, no? Yung Moleskine Yung dati, ang ginawa nila is, meron silang, siguro mga 20 feet kahaba na accordion type na sketchbook. Yung para sketchbook na, Yes, accordion type. So, ang ginawa namin is, in collaboration with We Will Doodle, so, walang bayad yan by the way. Parang meron lang kami may binigay na merch yata sa amin. Pero feeling ko may bayad mga 2,000, 3,000 pesos or something. Yeah. Normally, yung ganun, kapag visual artist, ang normally na kung saan ka kikita is normally sa mga merch, sa mga collaborations. So, ideally, as a freelancer, hindi ka mukha dito na alimbawa, kailangan ng illustrator. Naalala mo yung McDonald's na ginawa natin dati sa Leo. Yung gumawa kami ng posters. Matanggap o hindi, may bayad ka. Oo, kasi nag-effort kang Oo, and it was significant. Dude, 5K. ano ba yun? Pitch? O... Hindi. Siya, para siyang activation. Yun, parang headhunt talaga ng mga illustrator yun sa para sa McDonald's. 5K yun. Pero sa mga ngiting 5K rin no? Parit, umupo ka, nag-drawing ka. Masaya ka. Para ilagay lang natin yung context na yung Moleskine ay 3,000 pesos versus 5,000 dirhams. 5,000 dirhams. Dirhams. Yung sa McDonald's here. Kaya laking difference. Isang buwan sahod na yun ng, di ba? Ibang tao. Biglaan lang yun. Mukha lang ng ilang Actually, parang in-approach lang kami ng Leo na parang,
Kasi mabilisan. kakilala. Yeah, network. Sama niyo yung Brown Monkeys. That's why it's important ang Sabi nga network. nila daw, your net worth is your Network. your network is your net worth. Yeah, Ay, ganda. Ang ganda, no? Yes. So i-grow mo yung network. I-grow mo yung network mo. Ganda. Magkape ka pa more. Kape ka ba? Apir-apir. Sunog ka ng oras sa mga Dahil dyan, networking magsasorry ako kay Kanino? yung mga ginaghost ko. Sorry Batuhan niyo lang ako ng project. Ay, naka. Tapos ayun, yung pagkatapos ng Moleskine, yun nga, yung sa Mogwai. Ay, sa Mogwai. Mogwai. Mogwai sa Cubao. Pablo. Baka nga sa Mogwai or sa Oo, doon naman palagi. Mogwai, Pablo X, di ba? Mostly Pablo. Wala pang X nun. Wala pa ba? Lang talaga Pablo sila. lang. Oo. So, ang ginagawa Sila, nila is, ang pangalan ng may-ari ng Pablo. yung babae Basta nakalimutan ko. Oo. So, hindi halimbawa, pag matandaan. may mga shows, normally, ang ginagawa nila is, para silang gumagawa ng art fair sa Cubao X, parang isa sila sa mga collaborators. Oo, sa'yo rin nung no? Oh, X, Brad, na lang. Sobrang- Bangketa, Oo. kanya-kanya bentahan. Nakakatawa. That was back in 2006, 2000. Mga ganyan, 2005, 2006, 2007. Mga Bago tayo ganun. malis ng Yeah. Pinas. Tama. May mga Sobrang rap lively. battle pa yan, pare. Battle. Bago pa ito mag-B-side. Bago mag-B-side. Totoo yan. Bago mag-B-side to. Makikita mo mamaya sila, the likes of, si Bayaw, nandun sa Mogwai. Si Bay. Si Jun? Jun Sabay. Dyan sa Jun Bayton. sa Talaga? Tapos tatambay sila ng Sputnik. Yeah. Yung may natutunaw-tunaw, yung sinong gumawa ng nung parang niyan, nakalimutan ko yung gumawa ng artwork ng Sputnik. Ang ganda nun, pare, may malaking tao na may malaking mata, tas parang natutunaw. Gawa siya sa fiberglass. Okay. Ganun, tas all white space siya. Katabing-katabi siya ng Mogwai. Yung Love X. Love X maganda. Love X. Yun. Hanggang lumipat dun sa labas. Pero meron pa alam mo yung Italian restaurant sa Expo. Dun sa Cubao X. Yung sa dulo? Sa dulo. Oo, sa dulo. Yung paano nun? Yung medyo social. Na parang nakalimutan ko na eh. feeling ko Puntahan ng talaga- artista yun eh. Feeling ko talaga out of place. Puntahan ng mga artista at director yun. Nakipag-date ka na doon? Ay, grabe. Or hindi ba siya minit ako doon? May picture ako naalala. Nalimutan ko na rin. Feeling ko out of place talaga yun eh. Ako sumisilip lang ako dun eh. Medyo, Kasi di ko afford eh. Ang hardcore na itsura ng Medyo mahal kasi. Di ko mahal afford. siya actually. Si din, madalas din tumambay sino yan? Yung sa... Sino? Si tropa ni yung may kotse. Si Kanye. Yung may coach. Kasi lahat tayo. Yung Lahat tayo tropa ni nagbabas ni Jun Sabayton na na taga Strange Brew din. identify mo sino yung may kotse. Sino si Erning? Hindi, yung isa pa. Ramon? Ramon. Si Simon Si Ra, Ramon, mahilig sa oo. auto. Mahilig sa auto. Madalas sila doon, si Internet action Jun. star. Actually, nung buhay pa si Tado, rest his soul, andun din siya. Madalas din doon si Angel Romero, si Erning. Yun, Yeah. madalas. Naalala ko kasi talaga dun yung naging Expo episode. Pero may naalala ko talaga yung Mayday. Naabutan niyo ba yung mga Mayday? Hindi. Mayday. Oo, pare, yung mga free concert ni May. Anong pangalan ni May? Anyway, pag birthday niya, Merong May concert. mga pa-concerts. walang bayad. Up to Armadown nandun. Talaga. Naka-attend na yata ako ng ganun eh. Mga Parang ganun. tumambay lang ako. Mga album launch din kami Yun dyan din. dati. Doon sa mga ganong klaseng scene, hitik na hitik yung mga usapang freelance na parang, Oo, may gawa ka ba? Uy, may ganito. Totoo. Uy, tara, tayo? Collab, yung mga May ririnig mo, yung mga upcoming collab na after a month, bigla lang may grupo na parang, Totoo. ganyan. Kasi parang nai-inspire nyo isa't isa. Kunyari, usap-usap lang. Tapos Yeah. ay parang may ganito akong idea. Mga anak na mga Tapos anak yun lang, Oo. Gagawa ng parang may sariling venture na ganyan, nagkakaroon ng Kaya project. maganda rin na nag-hangout ka with mga fake Pinapanganak friends. yung The mga likes, ideas oo. nakakatuwa eh. Lalo especially sa natin sa industry natin creative kasi nga talagang importante talaga yung collaboration eh. Creative Itong collaboration. Hello Ma'am Sir Show. Parang naalala ko, umiinom lang kasi tayo lagi. Oo, Parang totoo. every Friday. Nung okay pa pagkatapos atay ng work. natin. Oo. Sa chart. Ngayon nagmamalfunction na eh. Tapos parang sabi ni Tito Epi, i-record na lang kaya natin itong mga usapan natin. Kasi heated na yung mga arguments. Taas na yung boses ni Mark eh. Taas na eh, no? Kasi pre, Nakakatawa dun. Tapos na tayo magsigawan sa jar. Ah. Sarado na. Lipat tayo sa McDo. Sisigawan pa rin tayo. kasi tol, Ang ganda nga. Oo, pare. Ang ganda nun. So yung freelancing sa Pilipinas, 'di ba? Kasi ako, yung ginawa ko for a good
good 7 years siguro yun. Hindi ako, hindi ako employed, hindi ako nagbabayad ng tax. So, technically, illegal yun eh. Ano yung difference nun dito sa Dubai? Kasi, it's a big question eh. Illegal Sa, din in general. illegal Medyo din sa... mahirap. Oh, yes. Medyo Oo. mahirap. Actually, maraming challenges yung mga freelancers dito sa UAE. Kasi parang kailangan legit ka. Oo. Tapos kailangan mo ng paperwork. Either, kung gusto ka, kailangan mo ng a lot of money to start. Walk us through, Tin. Kung, Oo nga. for example, what if may tumawag sa'yo on a Saturday, nag-message sa'yo, parang, are you free to do an illustration for, let's say, or something, like for a splash page or whatever, or like whatever, may event kami, kailangan namin ng parang social media stuff or whatever. You mean si Tin yung kukontak or? No, I mean, whoever. Kung, okay. Halimbawa, ikaw, whatever, may nagpasulat sa'yo ng something. Oh, yeah. Nung nagsisimula ka dito, accept lang ako ng accept. Hindi ko Ako alam kumukuha ka ng gigs na writing gigs din? hindi ko alam yung rules. Pero yung magazine yung alala ko na Ilustrado magazine. Shout out kay Miss Lalaine and Oo nga, and Sir. Gusto ko sila ma-interview rin, si Miss Lalaine saka si... So very sila, active sila nung dumating ako dito yung magazine. Former boss ko yan, mga yan, si Tapos, nagyaya silang mag-freelance to write for them. So ako naman, gusto ko lang talaga ng, parang, ang important kasi sa freelancer, yung portfolio mo eh. Yung Totoo, no? Tsaka, yun na. Kailangan ka mag-yes at mag-no. Oo. So, may mga times na nag-yes ako kahit walang bayad. Parang, para lang ma-expose, ganyan. Which is, I think eventually, nung nagkaroon ka ng experience at enough na yung exposure, yun na yung time na, okay, kaya ko nang sumingil, ganun. Pero nung una talaga parang, nandun ka lang sa build your portfolio and parang piliin mo sinong ka-work mo. Para maganda yung portfolio mo. Parang ganyan. Pagdating dun sa working for exposure, ano yun? From the get-go, parang, magpapagawa kami sa'yo pero walang bayad to. Straight ba yun? Or Sa Filipino, mga Filipino, usually, pag mga ibang lahi, experience ko, sinasabi agad. Pero sa Filipino, parang, ina-assume mo lang kung may bayad or wala, tapos gawa ka lang ng gawa. Tapos hindi mo binibring up. Kasi parang nahiya ka kasi magsabi dahil parang, I don't know. Pamigilan tayo. Naalala ko tuloy. Culture eh. Naalala ko tuloy pinakaunang freelance ko rito. Ano? Kilala mo yun, pre. Sino? I don't know. Sige. Kwenta mo yung project. Si Boy Coche. Ay puta, naalala ko yun. Kwento mo. Ikwento mo para sa audience, para hindi nila pamarisan. Pare, Brad. Puta, syempre, bago kang salta, diba? So, sa Sharjah pa. This is back in 2010. Oo. Yeah. Summer ng 2010. Galing kay Raf to eh. Pero nakwento ko rin to sa iyo eh. Pero technically, alam mo yung story niya. Kakilala siya ni Raf kasi. Oo. Sasabi ko, sige. Kasi nagdo-drawing ka sa We Will Doodle kung ano nung pinag-drawingan mo, 'di ba? So kasama na doon, nag-drawing yata kami sa kotse dati. Nakita niya 'yon. Nag-drawing sa kotse. So gusto niya magpagawa ng gano'n kasi nung time na 'yun, uso yung yung mga chikot na may mga illustration, may custom ganyan. So ang ginagawa nila, hindi pa gano'n kasikat yung wrapping. Yes. So itong si Ungas, hindi niya pinarap. Pero hindi niya pina-finish. Oo. Sasabihin ko ba yung pangalan? Natatanda ko ang pangalan. Bigla nag-ring yung pangalan niya. Buong pangalan. Ibang lahi siya, by the way. Okay. Maasim ba yan o ano? Maasim or? Masala. Ay, gago to. So out na si Tito Luis. Wala. Akala ko kasi hindi ka bayan. Okay. Hindi pala si... Okay. So, sakto pa rin. Maasim, di ba? Maasim, masala. Okay. So, sabi niya, oy, ganito, papadrawing ka. Padala siya ng mga references, ganyan. Di pa uso Pinterest. Tapos, Brad, sabi ko, saan tayo sabi ko, pat markers lang kailangan ko. Yeah. Kasi, sanay ako doon eh. Kasi syempre, bata ka na mag-drawing ng malalaking surfaces, gamit lang yun. So sige, fat markers at saka sige, magdadala. Ako nang bahala sa materials. Okay, cool. Brad, dinala ako ni Kumag sa Festival Mall? Sa Festival City. Nag-park kami sa parking area. Indoor, outdoor? Parking area, Brad. Doon kami sa parking area nag-drawing. Alright. Pwede ba yun? Oh, yes. God. Tumambay lang siya Marker yan, di ba? Marker. Marker lang, oo. Dude, sa halagang
Sige, mamaya. So, ginawa ko muna. 2 days ko siyang ginawa. 8 hours a day. Fuck, okay. Kasi ganun siya ka. Ganun. Kotse yun, malaki yun. Kasi pag tumain na yung utak mo ng idea, dire-diretso na yun. Wala nang hintuan yun. Tapos may kita mo na yung mga surfaces na gusto mong tirahin, ganyan. Sabi ko, siyempre, hindi ko sasama yung bubong. Hindi ako makakatungtong dyan eh. So, doon lang ako sa area, yung bumper, yung likod, yung side mirror, etc. Ang kotse niya ay BMW Beamer. Gunmetal gray. Alright. Tangina mo. Di ba si Kiko yan? Di ba si Kiko? Kiko, yung mga naka-BMW. Hindi. Uy, grabe, hindi na BMW. Ay, naka-BMW nga pala. Tito Noong Kiko. time na yun, shota niya, Pinay. Okay. Kaya ayoko na sabihin, baka sakali manonood yung shota Baka niya. nanonood si ate. Baka siguro sabihin niya na Wala na ngayon, break na yung dalawa ngayon. So Brad, nag-drawing ako at hindi ko akalain na hindi pala aircon yung pupwestohan namin. Mainit to sa Dubai ka, no? Tapos nasa labas. Dude, para sa isang Pinas, batak naman ako sa init at that time. Hindi pa ako aircon sheltered. I'm calling it aircon sheltered. Kasi in time, di ba? Parang nandidiri ka na, ang init. 38 to 39 degrees. Humidity was always 70 to 80%. So wala akong dalang tuwalya nung first day. Umubos ako na 4 na bote ng 1 liter na mineral water. Natapos ko yun for 2 fucking days for 800 dirhams. Dahil nasa utak ko, 10,000 pesos yun. Natawa sa akin. Sulit! Yes, sulit. Natawa sa akin si Raf, dude, that's nothing. Sabi ko, wow, parang mga nasa 10,000 pesos na rin. Dude, sabi ni Raf, nasa Dubai ka, you're in Dubai. Sorry, but you should have charged like 5,000. What? Doon na sumama yung loob mo, no? Parang yun na, doon nag-sink in na parang, naisahan ka ni Kuya. tangin na. Ay, no. Pero kayo, besides Tito Mark, na ganyang mga situation sa mga clients, may ganyang experience ka rin ba? Ikaw, Timmy, gano'n ka bang experience? Kasi feeling ko kasi I think challenge ng mga creatives na how do you price yung creative work? Yeah. Kasi minsan, parang hindi naman aware din yung mga client kung magkano ba yung piece of art. Parang babayaran mo kasi yung idea eh. So, depende dun sa gumagawa ng idea kung gaano siya ka-experience, kagaling, paano i-translate yung, like me, I work a lot sa marketing. So, kunyari may idea ka na marketing plan, pero para mag-hire ka ng creative designer or copywriter, paano mo ipa-price? Parang yun yung pinaka challenge na first, ikaw mismo ipa-price mo. Tapos second, i-sell mo yung price na yun dun sa client para i-accept niya na worth ganyan. Yung worth 2 days ni Mark, magkano ba talaga dapat? Ang yung mga ganun. Yung question ko, sorry, dun sa sinasabi ni Tin, no? Lahat kayo ba, pag nandun na kayo sa stage na please send me a quote, tumatawag ba kayo? Kumukola friend ba kayo? Yes. Dati. Okay lang ba to? Dati. Diba? First yan. Lahat. Diba? Hingi ka na reference, yung mga diba? beginning stages mo, ganyan. Nung una mas, ganun yung pinaka, at I think common practice naman yun eh. Kasi syempre, at the end of the day, you're going to be a part of an industry na nagre-revolve regarding a certain set of rules. Yung certain set of rules na yun is yung pricing. Ngayon, as bagong salta, obviously, may mas OG sa'yo. Yes. At syempre, if you're new in the game, ang pinakaaya mo is yung mabaril ka. Baka kasi masira yung market. Kasi parang, dahil mahal ka or... Tarantado ka, sobrang mura niyan ha. Kapag-expound mo nga yun. Yeah. Explain mo bakit ganun. About yung bakit kailangan mong pumantay. Hindi naman pumantay. I would say be competitive but not too lowball kasi it's an ecosystem eh. Din. Papatayin mo rin yung system kapag... Unethical. Tama ba? Pero may magkakos ka ng Totoo. I-explain mo siya. For example, may mga kids dito na parang bagong graduate gusto makaintindi kung ano yung kailangan. Mga galing Pinas na gustong pumunta dito. Kasi tayo alam na natin yan. Diba? Hindi naman siya exclusive. I would say I think
happens everywhere. Depende sa ano. Pero yung kalakaran dito sa Middle East in general, ang peg is know your ecosystem first. Sino ba to? Sino ba to? In this day and age, ang daming groups left and right na parang freelancer groups, ganyan, na nag-uusap, tas dinidiscuss nila low-key behind everyone else's eyes na, ay, etong client na to nagbabayad lang this much, ganyan. So, ngayon, parang study the market. Study mo yung gagalawan. Parang ano ba yung parang accepted na, Oo. let's say, competitive rates for, Yes. let's say, a designer, a copywriter, Yes. ganyan. Bago ka, maybe, yun yung parang guide mo to do your own proposal, ganyan. Tas another point is, it depends on saan ka mag-freelance, kung nasaan parte ka ng mundo. Limba, sabihin natin Europe. Consider mo yung cost of living mo dun. So, kung euro ka, dito dirhams. So, never mong sasabihin na, ay, kumita ako katulad ng 800 dirhams na 10,000 pesos. Huwag mo i-contrast yun kung saan ka galing. Kasi dito ka nakatira, Yes. dito ka Kaya yung lifestyle mo dito. Kaya dati nagtatry ako mag-reach out to other freelancers para makipag-collaborate on projects sa US, mga designers. Nagno-know sila kasi mas mababa yung rate natin dito. They'll get more there than collaborating with me. Irregardless, like, siguro kung 10,000 dirhams yung bayad, which is about what? $7,000-8,000 for a project. Yes, payag sila. Pero kapag galing ba, ang budget ko is 2,000 dirhams, ganyan. Tapos $1,000. Baba lang. So, $400 lang. Oo. So, may mga tao pa na normally nag-charge ng $50 per hour. Yun pa, yung per hora. Kung Depende rin kasi. Depende sa type ng creative or freelance work. Yung alam ko na pinag-usapan natin madalas, no, yung problema is yung mga pumapayag na nalolowball Yes. sila. Yun yung nakakasira ng sinasabi mong ecosystem. Which nangyari just this summer. Oo. Or for the past nangyayari siya talaga. for the past years, 'di ba? Kasi For the past years, I would say. Nasira kasi yung yung market din kasi nga dahil sa 2020 din naman. dahil sa pandemic, 'di ba? Pandemic, Oo, tapos marami mga Nawala ng work. nawala ng work. Nawala Tapos, ng work. syempre, Totoo. desperate kang, maraming desperate. Maraming desperate. So yun din, I think part of it would contribution niya is yung ano yung nangyari on a world stage, like yung economics ng buong mundo. So, di ba, dito sa Middle East, maraming Eastern Europeans na nagfa-flock to get away from the war. Totoo. So, maraming Lebanese, Even Lebanese, o yung mga Israelis. which is very creative din yes, yung highly cities creative. nila. Totoo. Pupunta rin Kaya sila naging dito. super competitive din yung Yes, super freelance. saturated. Oo, kasi dumami yung talents, bumaba yung rates. Tapos, Kasi dumami yung choices eh. Nagiging a la carte na lahat eh. So parang, hindi ka na makakapag-close basta-basta tapos may ng mga South projects. Asians din. May South Asians ka pa. Pumasok na sobrang baba talaga. Yes. Kasi compared to the cost of living nila. Andyan pa ang Africans na napaka-creative din nito mga to pagdating sa mga production work, ganon. So parang, oh my So God. yun din, paano yung saan challenge lugar? mo kapag mag-freelance ka dito Competition. sa Dubai, ang dami mong kakompetensya na iba-ibang lahi, iba-ibang Sobra, oo. Hindi na siya yung parang saturated na dati nung time natin. Yeah. Yung halos lahat ng creatives nakikita mo, Pinoy. Arab, Pinoy, Arab, Pinoy. Wala masyadong. Ngayon ba Ngayon, dito sobrang mix na. sa market ngayon, ano bang nasa ang tier ba ang mga Filipino creatives? Mataas tayo. Nandun na Mahal tayo. tayo, 'di ba? Mahal tayo, I mahal. think mahal tayo. Actually, challenge nga minsan na kunyari magko-quote kami. Tapos, sasabihin na Quote pa lang hindi, ni- kasi mahal daw. Kasi sa kunyari sa Pakistan, ganito lang yung rate nila. Yung sobrang baba na parang hindi ko na kayang tapatan yun. No line. Quote pa lang ni Mark eh. Wow. Grabe, di ba? Hindi. Nakita mo yung quotation nito sa isang project. Tarantado. Hindi. Yung zero no? Ilang zero yan? Ilang zero. Grabe namang ilang zero yan. Puro zero. Puro zero. Napapaganon kayo na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero mayroong on a freelance standpoint, syempre hindi rin naman ako nag-stick din sa art lang in the end. Syempre Pero yan, question is like dealing with low ballers ng mga clients. Ano yung nyo? Ano yung usual response ninyo sa mga ganun? Sa mga ganun. Meron lang ganitong setup na nandito na kayo. You gain this so many years of experience, ganyan. So, ano na yung ngayon yung ano mo? Ano na ngayon yung
interaction with the client na. Sa ganun, syempre meron akong sentiment pagkabasa mo ng email na hindi nakakarating sa response ko sa email. Kasi normally sagot ko lang, okay. pero yung nasa utak ko, wait, may emoji yung okay or ano? okay, yung nakaganon na may pawis sa ulo. Ganun. May pawis. Yung pawis sa ulo, di ba? Yun lang, okay. Ganda. Hihi. Pero, 2.5 no? I only have 2.5. Brad. Pero, saksak mo sa baga, may 2.5 mo. nasa utak-utak ko pa lang, yung time pa lang na ginugol ko sa lintek na meetings mo, pwede na kitang singilin. Tapos sasabihin mo na sa akin. Minutes pa lang, no? Minutes pa lang nun, oo. You're wasting my time. Oo, gumanon. Sabi sa akin, valuable pa naman ang time. My God. nagsabi ako one time sa isang client sa sobrang inis ko sa kanya na parang, I'm actually going to send you an invoice for the pitch work, etc. etc. But hindi naman natanggap. Sabi, you actually wasted so much of my time. Siya pa nagsabi nun? Hindi, sinabi ko sa kanya. Ikaw. Kasi, ano yung response niya? Ha? Dun sa sinabi mo? I don't think that's fair. I think that's very fair. Tapos hindi na ako Pero binayaran niya nga. Hindi. Oh. Pero the point, you set your point across. I think yung gain ko nila. Parang hindi dahil wag mo akong kupalin. Parang dude, may oras din ako. Parang I dedicated so much time for you for this, and ito yung gagawin mo sa akin. So walang kaso sa akin na ganun, pero I'll just let you know. At kung babayaran mo ako, game. Ikaw din. Ako naman, kasi nga, mostly yung role ko is writer-producer. So, I need people to support me sa projects. So, dun sa quotation ko, hindi lang para sa akin, syempre para, sa let's say, sa videographer, sa kung sino sound or whatever. So, parang pag pinresent ko sa kanya, sinabi niya na ganito lang yung budget, sabihin ko na lang na possibly makakaibang crew yung kailangan mo or i-refer na lang kata sa iba na baka mag-accept. Which hindi mo rin ginagawa, by the way. Parang nice way of saying lang na you can't afford us, therefore. So, tsaka kasi minsan sasabihin ko na dyan sa budget na yan, may babayaran pa tayong, let's say, location or yung ganyan, may hindi lang naman, kumbaga hindi lang naman yung hinihingi mo kailangan mapasok natin lahat dun sa quotation na yun. Hindi porket time ko lang yung binabayaran mo or yung talent ko lang yung binabayaran mo. Dapat isipin mo rin ano ba yung requirements mo, 'di ba? Kung malaki yung requirement mo, dapat may budget ka to support that requirement. Kung wala, edi dapat ibang or pwede mo rin siyang bigyan ng alternative idea na okay, baka hindi mo naman kailangan ng voice-over, for example, music na lang, or yung cheaper alternative. Pero at that point, kailangan mo pa rin bayaran yung time ko na naghanap ako ng alternative. Resources, ganyan. Doon nag-produce pa rin ako for you. So, or sulatin ko yung script mo na isa lang yung talent, 'di ba? Or ganyan. So, meron ka pa rin effort somehow. So, kailangan pa rin, covered pa rin yun nung... At least, pag ganyan din, pag hindi nagpo-push through, may experience ka na ba na hindi nag-push through? Dami. Parte siya. Siningil mo? Hindi sila nagbabayad. Hindi sila nagbabayad talaga. Unless, naisip ko nung umpisa, dapat pala clear ka na sabihin mo na, pitch lang ba to? Yes. Or babayaran ba kami sa pitch? Kaya black and white no? Oo, ganun. Meron tong dapat may fee to. May fee tong siguro ganun. Pero dito sa UAE or I don't know sa ibang lugar, parang hindi rin practice magbayad ng mga tao for pitch. Ayun, sinermon na lang ako kanina nung papunta rito eh. Kasi may dalawa akong pitch na sandamanak na meetings yun. Gumawa pa akong proposal, ganyan-ganyan. Tapos nag-ano pa ako ng cost. Sabi niya, malakas yung radar nito sa mga ganun eh. Kasi kwento ko pa lang, sabihin niya. Huwag mo na sayangin ako dyan. Walang pera yung mga yan. Alam na alam yan eh. That's so true. Kasi, naamoy niya. So ngayon, siguro sa saan siya na-check ni Ivy? Sa Instagram? Hindi, sa kwento. Sa kwento pa lang. Hindi totoo yan. Yung pa lang, yung parang sa industry kasi gano'n din. May malit ng circle ng creative eh. Kasi, hindi, tsaka siguro sa... Malalaman kung barat kang magbayad or pang naghahanap ka ng pitch or nagkukumuha ka lang ng idea. Ano yung Mark, ano yung signs na G na G yung kliyente or chill or may nabasa ako lately. Yan guys, makinig kayo. May nabasa ako lately. Hindi ko alam kung Instagram wisdom siya or whatever. Pero if a client
if you come across a client or potential client that demands a lot, etc., but pays low, they are a terrible client or Parang sakit, wag na sakit lang. sa ulo yan. Totoo. Maaamoy mo na agad. So, currently, may tinatrabaho ako ngayon. Nasabi ko, 3 revisions lang ang video. At ang usapan namin, 1 minute lang. Yung video umabot ng 3 minutes for one. Nasa version 7 na ako ngayon ng edit ng video ko. Na nakasulat sa terms and conditions ko na 3 lang. So ngayon, ang call shot ko ba ngayon, do I charge this person for those extra edits and be firm about it and lose that relationship that I'm trying to build since bagong agency din siya and meron siyang certain level of leverage na wala ang ibang agency. Okay. Kasi she's Well known. may power siya. Okay. So do I just nod and just say, yes, i-revise ko yan? Okay. So, currently, ngayon yun yung dilemma ko. Pero I'm leaning towards, sige, isi-see this through ko na lang. Just to keep iba yung klase din kasi yung mag-keep ka ng relationships. Oh, yes. Meron din talaga mga client na parang nakikitaan mo ng potential. Yeah. Madalas ganun. Pag ako siguro nandun din yung parang gut feel na okay, Yes. this person, marami pa kaming pwedeng gawin together. Parang magbabago pa to eh. Pag nakilala niya si May Lord, hope no? May hope ka na. No? magbabago pa to yung magbabayad to ng revision eh. Hindi, kapag Next time. lalo pa pagka first time niyo magtrabaho. So, ngayon, nagkakaroon ako ng sense of revelation na, okay, difficult client to. So, Pwede mo na lagyan mo na ng boundaries. boundaries. Parang relationship lang talaga to eh. And then, tsaka, mas nagiging open ka sa kanya magsabi na ganito, ganyan. I mean, dude, sa pinakasimpleng, I'm sure, bane to ng buhay mo. Uy, bakit low res to? 300 DPI yan. No, it's only 776 KB. Ba't KB yung binibilang mo? DPI nga eh. No, I don't need DPI. I need to be 5 MB. That's high resolution. Dude, kaya ako mag-render ng 72 DPI na maging 5 MB yan. Low res yun. So yung mga ganong klaseng Very kaliliit na bagay. technical Yung mga maliliit na bagay. naiintindihan. In terms of idea generation and stuff like that, ano yung pinaka-importanting part ng pagiging freelancer? Like, yung idea na ginagawa mo is like, how important is it by tawag dito, asking the client sa paggagawa ng project? What's your rate? Ay, what's your Ano yung range? pinaka- What's your budget? Ano yung pinaka-importante? Pag nag-aano ka? Parang natutunan ko lang din through friends na creatives and then the more you do, the more you get exposed. So yung parang main thing is really to parang find the perfect fit na client. Doesn't necessarily mean na may budget ba siya to pay you. Hindi ako agad nagtitingin sa budget. Tinitingnan ko kung kaya ko bang gawin and ma-deliver ko ba yung idea na gusto niya. Kasi baka mamaya, hindi pala ako yung hinahanap niya na creative. May ganun eh. So parang ako, nandun muna ako sa ideation stage na ano ba yung need mo. So I think very helpful as a freelancer or someone, well, now we have a small business running, Sandbox, for freelancers na you listen closely to what your client is trying to tell you, yung problem niya muna. So hindi mo na yung parang madami kasing creative siguro. Ito napansin ko working with creatives of different fields kasi nga yung nature ng work ko is that some creatives, because they are medyo experienced sila or even the young ones, may ego lagi. So sometimes Anong budget yan? nandun ako lagi sa mas inclined akong mag-work with people who don't put their ego first. Nararamdaman ko yun eh. Yung parang pag sinabi mo na Specific. hindi naman, pero parang more on parang magkano ba bigayan dyan? Yun, Ah, pag sinabi ako rekta ng agad. ganun, na hindi mo man lang ako tinanong, ano ba yung project? Ano ba yung gagawin natin? Ibig sabihin, hindi ka interested masyado dun sa mangyayari. Which is, for me, as a creative, that alam mo muna, ano ba yan? Ano muna isa-solve? Oo, ano ba yung problem? Diba? Ano ba yung gagawin natin? Kahit yun lang muna, ano yung brief?
Tanungin mo lang ano yung brief, siguro, mas ma-appreciate ko na pakinggan mo muna ako. Yeah. Tapos bago mo sabihin sa akin yung rate mo, maintindihan naman kita kung bakit ka mag-charge that much eh. Pero for me lang, parang medyo, preno ka lang muna dun sa ego mo. Kalma. Oo. Kung hindi mo pa alam kung ano yung problem na sinusolve. Yun lang. Kasi may mga, maganda, sobrang ganda insight yun. ang ganda. Kasi most of the first line talaga ng service na ibibigay mo, nasa creative is problem solving. Totoo. Yeah. Hindi naiintindihan ng ibang mga creatives din. Yes, Problema rin ng creatives yun eh. Oo. Problema rin ng mga ibang creatives na na gumagawa lang sila ng maganda. Parang surface level lang siya. Pero yung laman nung creativity na gagawin mong project, hindi siya, yan? Di ba? Ano yung sinusolve niyan? Kasi napaka-subjective ng art. Kung art for art's sake lang, kung expression, walang mali. Walang mali. Pero kung marketing ka, And design. Kailangan mo intindihin kung ano yung objective. Malawak umbrella na siya eh. May problem ka na design solves a problem. Yes. Yun yung sabi, the difference between art and design is that design solving a problem. Totoo. So, ganun lang siguro. Dapat, hello sa mga creatives. Oo. Kasi kailangan yung ina-output mo will stand the test of the series of projects na gagawin ng brand na yun. Yeah. Sometimes, di ba? Parang ganun yung idea. Parang hindi siya one time, big time na parang isang todong malupit na illustration gagawin mo. Dapat, it makes sense. It can grow into something else. May kailangan mong i-deliver na message. Mag-deliver ka na message through the Kasi sometimes, diba, gusto mo malaman kung ano yung ginagawa ng client mo, plus ano yung future na mga projects na pwede nilang gawin, ganyan. And sometimes, meron ka ng pwede nga ikaw yung magbigay ng yung mga ideas na yun eh. Parang, you can expand this to this. So, we can do this like that, ganyan. So, alam mo yun. Free ako magbigay ng idea. Parang, isip ko lang kasi anybody naman can think of an idea eh. Sabi nga nila, hindi mo daw mapapatent yung idea. Totoo. Kasi it's just an idea. Anyone can think of that. Kaya ako, parang, usap lang tayo, kanya sa client, usap lang tayo, tapos bigay ko siya yung idea ko. Tapos batuhan mo ako ano yung idea mo. Tsaka, hindi ko na kailangan i-charge yun. Kasi naisip ko, pag nag-link kami dun sa idea, may chance na ako mag-pitch. Pero intayin ko muna yung parang mag-hook up kami sa idea na yun. Maaalala ka din niya kasi you're thinking beyond the deck, beyond the presentation, diba? Parang gano'n. So, parang saka dapat ganun talaga yung practice. Ganun talaga yung sa mga younger designers or kahit architecture ka, interior designer ka, mag-isip ka beyond the project nung surface level na project na yun. Isipin mo yung function niya, kung ano yung sinusolve mong problema, dapat ganun palagi. So, medyo malalim na tayo dun sa process and yung dealing with clients. Dahil medyo 50 minutes na tayo. Yeah. Gusto ko bumalik dun sa earlier question natin about legalities. Ayun, freelance. Sakto to. Kasi parang nakakuha ko ng project before, parang 3,000 and then 5,000. Pero parang once in 6 months and then parang wala na. Pero wala akong employed ako, wala akong trade license basically. So pero naintindihan nung kasi nung nag-quote pa lang ako, klinaro ko na parang wala do you need a receipt, an official receipt from because invoice. Yeah, because I'm employed, ganyan, I'm just doing this over the weekends, ganyan, or my free time. So ayun, invoice. So, Tin, baka meron kang insight about that. As a person who owns, who manage a lot of creatives. So, explain mo muna kung ano yung sandbox. So, I guess, maybe you've seen yung mga iba naming clips ng Hello Ma'am Sir na may sandbox creatives. It's a creative agency. We started with friends. It was out of necessity, actually. Tama yung sinasabi ni Tito Daryl kasi dito sa UAE, kailangan mo ng legalities eh. Lalo na if you wanna work for bigger companies who would ask you for invoices, for a trade license, and to get that, kailangan mo mag-register as an entity. So kami, dahil marami kaming racket, no? so, at that time, hindi marami sa amin rumaraket. So, nagkailangan ng gawing legal yung pagraraket. Or yung the way tsaka din, for you to grow as a creative, kailangan din, lumaro ka na sa bigger game. Kailangan mo na mag-pitch doon sa mga lalaking client. So, for us to do that, kailangan namin mag-register. So that was Sandbox that we started in 2018.
which still to this day yung goal pa rin niya is to help freelancers and creatives get their footing sa UAE. Marami na ring dumaan sa amin na mga creatives. Shout out kila Tito Mox, kay Tito Cholo. Yan, yung mga yayabang na mga yan. Umpisa kami talaga, nag-build kami ng portfolio together. But after a while, yun na, nag-take off na yung career nila. And nagkaroon na sila ng mga golden visa, hindi na nila kailangan ng, nagsarili na rin sila ng mga trade licenses. So, yun, I think yun yung magandang siguro goal for the it's not really an agency, it's a collaborative platform for all of us to get projects together, to work together. And yun nga yung idea naman dun was, Tito Epi was the one who designed the logo, was to play, share, and create or connect. Meaning, the sandbox is just a parang playpen, where the kids come to play, and out of that comes great ideas. So we've been doing that, and we're doing that with everyone. Ilan taon na ba ang Sandbox ngayon? 2018. 2018, Pero grabe. dumaan kami sa pandemic, kaya kailangan ko bumalik sa full-time job. But then, Pero ngayon okay na, no? Nag-pick up ulit. siya ulit. Nice. So, yun, ganun lang. Pero I think yun, sa mga taong gustong mag-freelance sa UAE, kailangan mong gumaan dun sa legal process. Even daw yung mga social influencers ngayon, niilangan na nilang kumuha ng mga documents, diba? Tapos may bagong may add-on ako dyan. Lately, galing dun sa si Karen, shout out. Yung visit visas before, halimbawa freelance ka, depende ka ng freelance, photographer ka ba, designer ka ba, pahinante ka ba, admin ka ba, or kung ano naman. Basta visit visa ka, mag-ingat-ingat po tayo ngayon kasi may bago pong rule lately na kung sino man yung nag-employ ng tao naka-visit visa or pasuyong visa, lalo na yung overstaying. Kasi maraming overstaying eh. Mainly for overstaying to, basically. Bawal na. Mapa-fine ka ng 1 million dirhams up front. Totoo? Yes. Yung employer na... Employer, pati rin yata yung employee. May fines din siya. Hindi, madideport ka obviously. Oh, yeah. Pero sipin mo yun kung ang dami natin ginawang freelance before, di ba? Pero yung freelance naman dati. Pero through a company naman yun, kaya okay lang. At saka may mga may mga day job kayo. May mga visa kayo. Hindi kayo talagang full-time freelancer. Hindi kayo tourist visa. Kasi yung yung loan status mo para sa yung visa status mo. Hindi ka pwedeng yung link somewhere. Hindi ka pwedeng visit visa or hindi ka pwedeng expired visa. Expired visa. Lalo na expired visas. Sarap din mag-freelance no? Nakakatawa kasi pag Kaya ako rin ginagawa yun minsan eh. Ngayon, parang hindi na ako nag-freelance masyado. Parang siguro let's say mga 5 years, from 10 years ago, yun talaga, hassle talaga ako. Puro freelance yan, nag-mural ako, di-design ako for someone, tapos gumawa pa nga ako ng map for a mall in Abu Dhabi, ganyan. Mga illustration. Nike mural dati. Yes, nagkaroon pa ako ng Nike mural sa dito sa for under Sandbox rin yun. For Last Exit. Ay yung I think ay yung pinamaganda about freelancing eh. Like if you are stuck in your 9 to 5 job na parang monotonous yung ginagawa mo. Tapos meron kang something na illustration job or parang design job na kakaiba dun from the usual thing na ginagawa mo. Yeah. It's a very good gig. Outlet siya. Outlet rin siya in a way. Tapos kumikita ka pa. Kumikita ka pa ng Plus you meet people who are nag-build ka ng network. Totoo. One more thing, yun nga yung pagdating sa kung sakasali man gusto niyo mag-venture sa UAE in particular. Humanap kayo ng day job. Ganun na lang. Kahit hindi niyo gusto. Pero maghanap kayo ng freelance work at huwag niyong idahilan sa sarili niyo na wala kayong oras. Kasi kung sasabihin niyo yan, hindi kayo makapag-freelance na maayos eh. Kasi oras ang kailanganan eh. Correct. Dati may freelance work ako na kahit sa metro, mula Karama hanggang opisina. Commitment to. May 40 minutes ako from house na nakasakay sa tren nang walang ginagawa. Mag-i-edit ako ng litrato nung nagsisimula ako mag-picture-picture. Gutom na gutom pa tayo ng mga Oo, Brad. Hindi, tsaka din. Kasi parang niisip mo na parang there's something out of this. Parang
I have a good feeling na Alam mo yun, importante yun yung gut feel Gut sa feel. about creative outlet. Madami din akong na-meet na kunyari, barista or nag-work sa restaurant na photographer, videographer, na magaling sila as content creators. So parang iniisip ko, hindi porket you're stuck in a certain job, na yan na lang. Parang dapat, kung may inclination ka sa creativity, gawin mo siya. Kahit na hindi isipin. Marami sabi imposter syndrome, ganyan. Parang hindi naman ako magaling. Parang hindi ka gagaling kung hindi ka gagawa. Gawa ka lang ng gawa. Gawa ka lang ng gawa. Tsaka wag mong isipin yung opinion ng ibang tao, ng peers mo, yung tropa mong walang bilib sa'yo. Na parang kahit anong work mo, kung meron kang inclination for creativity, sige lang. Gusto maging makeup artist, di ba? diba? Makeup artist ka, di ba? Mag-photography ka. Napaka yung hobby. Music. May mga mga 9 to 5 job workers tapos biglang nagpalit ng creative work. Sobrang successful na ngayon. Dami. Si Cholo. Good example si Cholo. Full-time na siya na artist. Full-time artist na ngayon si Cholo. Tambay-tambay yan. Nag-mural-mural na. Diba? Sobrang ganda ng mga ngayon. Golden visa pa. Going back to Alpha Club, pre. Diba? Laging tambayan doon. Lagi mo makikita si Cholo sa bawat art event. Yes. Maya, maganda pa si Cholo. Uy guys, hello guys, kamusta? Tapos mamaya makikita mo kasama niya na palagi sino? Si Roland. Actually, know your network. Mentorship is very important. Yes, yun. Lagi niya nakasama si Roland. Yun, importante yun nga, yung mentorship nga. Kung sino yung gusto mong maging daddy. Maging daddy. Hi, Daddy. Daddy Roland. Maging daddy si Roland. Hanggang sa Daddy. Hanggang sa nakakainuman na natin. Tapos parang papansin mo na nandyan na lang talaga si Cholo na parang out of nowhere, dire-diretso. Tapos naglumalabas na siya, tapos mamaya nagpipinta na kami, kasama siya. May lalabas dyan. Masaya experience na balik ka na dito. Na siya, say Dip Big Boy. Yeah. Meron akong question kay Tin. For example, sa mga young people or mga tao na creative outside their 9 to 5, what if gusto ko kumuha ng trade license? What does that entail? Money-wise? Alam mo, 15,000 dirhams. Medyo ganong level. Mga nasa 15 to 20,000 dirhams yung investment. Ito yung pinakamura. Hindi pa mura yun. Or may mas mura pa siguro. May mga below 10. May mga below 10. Okay. Pwede kaya magkuha ng freelance license. Yes. Pero may problema ka rin nun sa visa kasi separate payment yung visa. So magkahiwalay yung trade license sa visa. Kung ano yung trade license. Pero because of that trade license na worth say 10K, yun na yung reference for your application of your visa. Magbabayad ka lang talaga ng extra for it. So, kunyari, meron kang babayaran na trade license, let's say, between mga 5 or 7K, let's say, trade license. May murang trade license. May visa ka pang babayaran na around 8,000. Oh my God, 8,000? Or depende, alam ko around 8,000 total. Okay. Sa akin, umabot ako ng 16 sa trade license ko kasama visa. So, Anong tawag peso, sa... yun magkano yun sa peso? Times 200,000 15. yun. Yan, ganyan And yung per investment. year yan, di ba? Per year. Ganyan yung investment. Ano yung tawag sa visa, sa trade license na yon? Trade license mo is normal na trade license. So, mamimili ka ngayon na activities. Depende. LLC? Hindi LLC. Yun Depende yung kung LLC. saan. Depende kung saan. Kung free zone ka or sa Kami mainland. free zone. Ano Free yung zone na pinakamura? kami parehas. Pinakamura sa ngayon, sa Fujairah. Yan yung mga hindi Dubai. Okay. Yung mga out. Sobrang technical na yung mga yan. No? Pero yun nga, kasi dito natin malalaman. Kaya kasi, nga. di ba, alam nyo yun eh. Oo. Ikaw, di ba? Sa akin sa Dubai ako eh. Dubai ka? Maidan. Ako sa Fujairah license namin. Fujairah na kayo. Okay, cool. Usap tayo tapos. By the way, ito mga isa sa mga last questions ko, Tin. Kunyari, ako ay isang creative dito sa Dubai. Fresh ako dito. Gusto ko mag-freelance, maghanap ng freelance. Pwede ko bang kontakin ng Sandbox para maipag-work as a freelancer, ganun? Paano ba nila magagawa 'yun sa Meron kami website. Yan. Tsaka meron kami Instagram, SandboxDXB. Actually, mas madali kong Instagram kasi dapat may portfolio ka sa Instagram. Ayan. So, gawa ka na ng portfolio mo. Tapos, send mo lang dun sa
Instagram or LinkedIn or Facebook. Yan, social media matters a lot for creatives. Lalo na kung visual yung gawa mo, yung design mo. Illustration, or ganyan. videos, or photography. Designer. Dapat meron kang account that shows off your work. Okay. So, ayan, dyan dapat lumabas yung yabang mo. Yan. And yung portfolio mo. Gandahan mo. Lahat naman ako nakikinig dito, may yabang yung yan. nakikinig dito. So, isend mo lang. Ano kami, hindi kami, Hindi kami snob. Yan, hindi kami snob. Kung maganda yung work mo, kahit bago ka lang. Sandbox. Go yan. Sandbox Creative. Anong Sandbox DXB on Instagram. Yan. Tsaka Sandbox Creatives sa Facebook, www.sandboxcreatives.com. Yan, okay. LinkedIn pa, huy. Ay, tsaka LinkedIn, Sandbox Creatives pa din. Yan. Hanapin niyo na kami. We're also running internship programs na. Uy. Wow. Kasi nung 2020, walang trabaho. So, ginawa ko lang, nag-tie up lang kami with National University. Shout out sa social media manager ko na kuha ko dahil sa internships. Wow, Gladys, galing. Nice. And the kids ba? Students of National University. Nag-intern sa'yo? Nag-intern sila. Wow, legit talaga? Oo, nung 2020 kasi wala din silang mapuntahan dahil parang Pandemic. bawal lumabas. So, internship namin online. So, tinrain ko sila for branding, marketing, social media. And ngayon, na-hire ko na sila full-time. Wow. So, yan. Ganun Maganda yung- kung pag may mga kayo, kung gusto niyo mag-intern, yan, kontakin niyo lang si Tita Tin about it. National University, NU. NU. Sa Pinas? Sa Pinas. Pinas. Oh, galing. Dito din recently, meron kaming intern sa Bath Spa. That's RAC. pa, Sa RAC. University. Mga Pinoy din, marami kasing Pilipino na rin na students dito, naghanap ng internship. So, yeah. Ganda. Any level of creativity, whether intern ka or bago ka lang, kung meron naman kaming maibato sa'yo na project. Oh, Why ayun. not? Ganun Importante lang. yan, guys, kung kayo ay starting pa lang kayo at fresh pa lang kayo dito sa UAE or tapos yun ng college, university. Yun, connect kayo sa mga network na na sama-sama lang kayo lang. kalibel at kabagang ninyo. So, ayun yung pinaka-importante dyan. Ano pa? LinkedIn is key. Oh, LinkedIn. Tambayan. Yeah, LinkedIn. The new tambayan is LinkedIn. Hindi pa ba Facebook? Wala. Luma na daw. Old. Ang dami. Ito kasi ang problema. Ito ang nakikita kong issue sa Facebook. I don't think it's a full problema, pero issue. Kasi hindi mo alam kung sining parang sobrang lehitimo na Kasi makikita mo yung mga account nakalock, tapos naghahanap sila ng tao. Yeah. Parang, okay dude, so let's check your credibility. So, sino ka ba? Dapat din open ka. Merong group sa Facebook yung Independent ICAP. Independent Creatives Advertising Professionals ng Philippines. Okay. So, napaka-useful din nung ICAP. Na Nice. So, pag-network din. Nagpo-post sa mga mga Okay. openings, mga ganyan. Nice. Ayun. So, that's it, no? Parang okay na yung episode na yun. Anyways, thank you so much sa pakikinig and sana may napulot silang may napulot kayong best mga knowledge dito sa episode na to and very important yung tandaan nyo, yung portfolio is very important pag creative ka, pag may ready ka ng Instagram profile, mga illustration, dapat naka-PDF na yan. Pwede mong isend agad sa email or may website ka na landing page na sobrang ganda agad. Yan, importante yan. So, and Tito Daryl, meron ba tayong mga comments dyan? Konting housekeeping. Yan, housekeeping. Housekeeping konti. May mga nagko-comment dito, no? Yan. Dun sa biking episode natin with Mark De Leon, sabi niya, isa din sa magandang nangyari ng pandemic, maraming naengganyo mag-bike. Isa na ako doon. #pandemicbiker, si Crazy Patty. It's Crazy Patty yan. Crazy Pat. Ito si Antukin, sabi niya, excited for this episode. Shoutout naman, Tito Epi. Ay, shout out. Miss na miss. Mwah. Usap kayo mamaya. Ito, anong episode ba to yung online natin tatlo? Yung kay kay Trapo. Diwata. Yan, Oh. yung mga trapo. Sabi ni Joy Eliazar, 8893, Diwata is just used by party list vendor. Pang number 4 lang siya and yung representatives na uupo ay number 1 to number 3. Meaning, kung manalo ang party list vendor, naka-read more. Read more. Read more Yan. in that episode. Hanapin nyo na lang yung YouTube video na yan. Ito, si Cheated to be Smart.
8542. Request kay Mark. Oo nga eh. Yan o. Mark is back. Eto na. Oh. Yan. May no. fan. Buhay na po tayo. Back from the dead. Sige, a few comments. Sino pa ba? Ito about the same sa sneakers ba to? Ay, hindi. Sa biking episode din, si Christoph Mendoza. Okay. 0824. Enjoyable episode probably cause of nostalgia and my bro Mark as the guest. Easy Rider tawag namin sa Exage Handlebars. Oo, yung ganun, no? Yeah, ganun ba? Easy Rider tawag doon. Okay. Gets. And the long seats. Step knot Yeah. naman. Step knot. Oh, yung step tawag knot. dun. Oh, yung Not ganun. yun, pre. Yes, Oo, sa yung PMX. Oh. Thank you kay pangalan niya? Si Christoph Mendoza. Yan, Christoph. 0824. Shoutout. Salamat sa Ayan. comments. Step knot. Hindi ko maalala. Ayun, no? Maraming salamat sa pakikinig. Kami po ang Hello Ma'am Sir Show. Thank you so much. Ako po si Tito Epi. Tito Darrell. Tita Tin. Tito Mark. Ooh.